nasa puso ng kontrobersiya na bumabalot ngayon sa usapin dito sa Senado ay ang aplikasyon ng batas, ang Republic Act No. 9851, ang Rome Statute at ang ating konstitusyon ukol dito sa tamang proseso ng pag-aresto kay Bato de la Rosa. Ito po muli si Attorney Michael Perario. Pag-usapan natin yan. Noong isang taon pa lamang ay mahabang serye na ang aking ginawa tungkol dito sa aplikasyon ng batas. At hindi ko nababalikan po lahat isa-isahin yan na masyadong mahaba na ba yung series na yan. Pero to simplify it, at kung gusto nyo, pwede nyo balikan yung mga video natin tungkol dyan. To simplify this matter, yung 9851 po, although nakalagay nga doon na po pwede mong arestuhin o i-extradite ang sino mang tao na kinasuhan sa ICC o na-issue ng warrant ng ICC, meron pong kulatilya itong batas na ito. Meron pong pasubali na sinasabi na ito ay dapat subject to existing extradition laws or treaties. Ibig sabihin, yung umiiral na batas natin sa Pilipinas at saka yung ating mga treaty o mga tratado na pinirmahan. Ano po yung mga batas na yon? Siyempre, andito po yung ating 9851 at saka yung ating extradition law dito sa Pilipinas. Sa sinasabi, sino mang Pilipino o sino mang mahuhuli dito sa Pilipinas that is subject of extradition ay dapat dadaan muna sa hukuman. Yun ang proseso. Lahat ng bansa, iyan ang sinusunod. Kaya kahit na nung si Saldico ay hinuli sa Prague, sa Czech Republic, ay tinanong din ito nung isang mamamahayag natin dito sa Pilipinas, pumunta doon, tinanong yung mga otoridad doon sa Czech, hindi daw pwede na isinakay na lang sa aeroplano si Zaldico, dinala sa Pilipinas. Ang sagot sa kanya, hindi pwede kasi kidnapping yon. Lahat, buong mundo, naiintindihan na ito ay kidnapping. Even if you apply yung Rome Statute, sabi natin ng kampo nila Rodrigo Duterte, hindi na applicable ang Rome Statute. Sabi naman ng ICC, applicable ang Rome Statute. Okay, so balikan natin ang Rome Statute. Di-apply natin ang Rome Statute. Sa ilalim ng probisyon ng Rome Statute, kailangan po ang tao na aarestuhin dito, halimbawa sa Pilipinas, si Bato de la Rosa, kung siya dito aarestuhin, ay dapat isurrender siya, hindi sa eroplano siya isakay at dalhin sa Hague. Dapat siya dalhin sa judicial authorities dito at pwede siyang mag-apply ng piyansa or interim release. Ang gusto kasi ng administrasyon ay ulitin yung ginawa nila kay Rodrigo Duterte na isasakay sa eroplano, dadalhin agad sa Hague. At dito nag-uumpisa yung labanan at kontrobersiya dito. Hindi nagpapahuli si Bato noon, hindi siya lumalabas noon kasi walang ang garantiya mula sa gobyerno na hindi uulitin sa kanya yung ginawa kay Rodrigo Duterte. At ang naging posisyon naman ng pamahalaan sa kasalukuyan ay yun nga ang gagawin nila. Uulitin nila yun sapagkat sinasabi nila may karapatan sila na isuko o dalhin sa Hague si Bato de la Rosa o sino pa man na later on ay mai-issuehan ng warrant. Ito ay napakadelikadong proposition on the part of the government kasi tayo lamang po yung bansa na gumagawa nito at gumawa nito. Ang mga ibang tao po noon na kinasuhan sa ICC after it was created ay yun lamang pong mga leader ng mga bansa, lalo na sa Africa, kung saan nagkaroon ng mga digmaan, ng civil war, nagkaroon ng genocide, ng malawakang pagpatay ng mga tao base doon sa tinatawag na ethnic cleansing. Pinapatay mga Kristiyano, mga Muslim, o kaya ay tribo-tribo. At dito pumasok yung international community to address the situation because there was no functioning government. Sa Pilipinas, gumagana naman po ang ating mga husgado at si Rodrigo Duterte lamang po at ngayon ay si Bato de la Rosa ang lilitisin sa Hague, hindi dahil sa mga war crimes kundi dahil sa ordinary crimes na covered naman ng mga kasalukuyang batas natin dito sa Pilipinas. Maraming mga nagsasabing mga eksperto, mga abogado na nagsasalita na para bang yung ICC na ang pinakamataas. Ito na yung Diyos ng lahat ng hustisya at katarungan dito sa buong mundo. That is a wrong assumption. You see, out of the 196 nations na miyembro ng United Nations, only 123 po ang unang pumirma niyan. Pero out of the 123, 10 na po ang umatras niyan, at bumawi ng kanilang pirma. Kasama na nga po ang Pilipinas. At pagkatapos po ng Pilipinas, mayroon pang ibang mga bansa na bumawi ng kanilang pirma dito sa ICC. I think the latest was Hungary. I think Venezuela also
retracted yung kanilang membership. So pakunti ng pakunti, halos kalahati ng mundo ay hindi kasapi nitong ICC. Kasama po dyan yung malalakas na bansa kagaya ng Amerika, ang China, ang Russia, and even Ukraine, ang Israel. Hindi po nagsisali dito ang India, Pakistan, North Korea, mostly mga nuclear nations did not join. Ano ang alam nila na hindi natin alam? Alam nila na hindi maganda itong proposition na ito under the Rome Statute na ang isang hukuman na kagaya nito ay magkakaroon ng diretsong pakialam o intervention sa pamamahala ng isang bansa. Kanya nga po itong ICC sinasabi nila kasi miyembro daw tayo ng ICC kaya dapat na-issue ng warrant of arrest si Rodrigo Duterte at si Bato de la Rosa. Yan po isang malaking kahangalan kasi ang Ukraine at ang Russia hindi po miyembro ng ICC. Pero dahil po sa giyera sa Ukraine at ICC, nag-issue sila ng warrant against Vladimir Putin. Bakit? Hindi mo nga miyembro yan. So, ibig sabihin nito, ang ICC, ginagawa nila, sasaklawan nila lahat kahit na hindi mga kasapi. Ang Israel hindi po kasama ng ICC, hindi sila pumirma dyan sa Rome Statute. Pero bakit inisyuhan ng warrant si Benjamin Netanyahu? Well, it is because itong ICC has its own globalist agenda na hindi ngayon siya tumatalima doon sa objective ng ibang mga malayang mga bansa na marunong at nag-iisip. Ang Pilipinas lamang po ang kaisa-isang bansa na hindi ko masabing nauto kasi ginamit natin yung ICC, ginamit ng administrasyon ang ICC bilang instrumento ng harassment, a political instrument of harassment para po ang kanyang mga kalaban ng administrasyon na ito ay isa-isa po nilang patahimikin. Akala nila ito ay maganda sa isang bansang kagaya natin. Di nyo napapansin, tayo lang ang nagbibigay ng dahilan ngayon dito sa ICC to exist. Sila ay pinatungan ng sanction ng United States at ng Israel, pati ng Russia, dahil sa pag-issue nila ng mga warrant of arrest. At inissuehan nga rin sila ng Russia ng warrant of arrest yung mga judges. At wala silang magawa sa mga bansa na ito, yung Russia at ang Israel at ang Amerika, kasi malalakas na bansa. Pilipinas, kayang-kaya kasi uto-uto tayo. Hindi lang tayo uto-uto. Voluntary nating isinusuko yung ating kasarinlan, ang ating soberenya at ang ating mga mamamayan dahil lamang sa interes ng politika. Hindi po ito tungkol sa katarungan. Tigilan nyo kami. Yung sa mga sinasabi ninyo na hustisya, katarungan, yan ay isang malaking kalokohan. Kung gusto niyo ng katarungan, dapat nagsampa kayo ng kaso dito sa Pilipinas. Hindi na si Duterte ang presidente. Wala na siyang control dito sa Pilipinas. Kontrolado ito ni BBM. Bakit hindi kayo nagsasampa ng kaso dito? Kasi mga duwag kayo. Hindi nyo sigurado kung mananalo kayo dito sa hukuman ng Pilipinas dahil ang katwiran ninyo ay wala sa hulog. Iyan ang totoo niyan at iyan ang masakit na katotohanan. Itong fiasco na ito sa ICC bandang huli ay isang bagay na pagsisisihan ng administrasyon na ito. Kasi kung totoo nga na siya ay naniniwala sa jurisdiction ng ICC at sa kapangyarihan ng ICC, well, sige nga, bakit hindi ka pumirma muli at sumali kang muli sa ICC? Diba? Kasi natatakot ka na pagdating ng panahon, ikaw naman ang babalikan ng instrumentong ito na ginagamit mo laban sa iyong mga kaaway. Pero tayong lahat, tayong mga mamamayan, lahat ng mga iskumbro sa Pilipinas, kaya patuloy tayo nagpapahayag ng ganito, lagi tayo nagsasabi ng katotohanan sa inyo, upang tayong lahat ay magkaroon ng instrumento ng kaalaman. Kasi sa panahon po na ito lang ang pwede nating panlaban sa pang-abuso ng ating mga karapatan. Tayo pong lahat, dapat lagi tayong nakikilahok, lagi tayong sumasali sa usapin at lagi tayong nag-aaral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.